Hoy! Hindi, ako yung photographer ngayon eh. Morning. Bishop, Po. hotel charge may Bishop din o resort dito? Resort po. Oh! Sino? Check. 911. Ang usap, nakapusing ko. Yaw, ang usap, nakapatay ko. Was you searching for shepherds in fields as they run in fields when they keep their sheep on a cold winter and slowly continue for nowhere. Ganun pala yan. Ito bumbong. Practice. Hindi, nagpa-practice din sila. Mga nagpa-practice. Magpe-perform yan mga kakanta. Pati doon. Mga nagpa-practice. Sige lang. Simula na po tayo sa loob ng 5 minuto. So, pwede na po natin upahin. You came running, there was mercy in your eyes to fulfill the law and
to a virgin came the word. From the throne of endless glory to a cradle in the dark. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And knowing that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who come to the Father are restored. And the church of Christ was born, and the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Praise and worship, mag-pray na tayo. Lapit na po. Tinatawagan ang lahat. Sige.
ba yung katabi mo? Okay. Welcome po natin yung mga galing sa Abuyod. TBC Abuyod po, andyan, buhay pa ba? Buhay po kayo, please. Mga TBC Abuyod. Nasaan na yung iba? Nasa kwarto pa ba? Nasa likodan? May isang kusin pa kayo ah. Tumusin niyo ba? Hindi ko ba din? On the way pa daw. So welcome po sila. Nagulat ako sa presensya ng mga makakitagin. Buhay na buhay! Wow! Galing po sa aking dila. Welcome po kayo lahat, mga TBC Taguig. Okay, TBC Taguig. Palakpakan po muli natin sila. Pwede ko ba masilayan ang tindig ng mga Taguig? Yes! Wow! Merry Christmas po sa bawat isa. Hindi na po maupo. Maraming salamat. At ngayon po, ewan ko kung andito na lahat, yung host po ng event na ito, yung TBC Mambugan! Tumayo po lahat dyan! Walang pa! Yes! Pwede na po po ako. Maraming salamat. Meron pa pang hindi na mention. At nandito po, papalakpakan din po natin yung ating magising at masigasig at guwapo na ating bishop, si Bishop Edwin yung katabi po ni Bishop, pwede po namin mapalala. Wow! Meron pala sila. Welcome po, Pastor. Welcome po kayo. At ngayon po, konting announcement. Kung medyo humihirap doon sa inyo, meron po doon tayong pagkain. Yung medyo giniginaw, meron po tayong kape. Halin na kape. At yung medyo nakasimangot, Lingkod na hinirang. Ang mga gawa ni Yahweh, tunay na napakadakila. Mga lingkod, nalulugod sa Kanya. Lagi itong inaalala. Lahat niyang gawa, dakila at wagas. Katuwiran niya'y hindi magwawakas. Hindi maaalis sa ating gurita, si Yahweh ay mabuti, mahabaging lubha. Ang sa Kanya'y gumagalang, pagkain ay sagana. Pangako ni Yahweh ay
Hindi. Yung dalawa lang? Oo. Si Maya na nag-alaga. Oo. Ang pinigay sa akin, Revised Standard Version Bible. Nilagay ko sa mga kartulina yung mga verses, pinili ko yung mga verses na gusto ko at minemorize ko po yun, puso ko, sinulong hanggang sa nagamit ko naman po
At nakita ko pa paano kumilos ang Diyos sa akin. Nung magkaroon kami ng problema, sad to say, tinatawag ako ng banal na espiritu na sabihin ko naman ang totoo, hindi ka dapat mahiya. Kung nalang-alang sa Panginoon ay huwag kang mahihiya, gospel of truth. Dahil actually yung mga katabi kong mga kapitbahay ay mga pisang ko, against sila sa business ko, they are not in favor. So, at nalayo ako noon, kung ano-ano sinisira ang ginagawa nila sa misis ko. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship. Pinakamahalagang handog na natamo. Pasko'y hindi Pasko kung puso'y salam. Kung si Kristo ay di pa rin dito nananahan. Kung si Kristo ay di pa rin dito nananahan. Around the vicinity lang siya. Ang nakita namin is maganda. Kaya lang medyo pricey yung ano niya monthly. Ano siya, kapag weekdays, ano siya, resto bar. Alam niyo yung resto bar? Alam niyo yung ano, yung nakalimutan ko yung pangalan ng resto bar. Ano siya, sikat? Nakalimutan ko. Hindi. So, magandang tanghali sa lahat. So ako ang na-assign para ipakilala yung ating speaker ng tanghali. So bago yun, ilang taon na? 10 yan. Kung magtataka kayo, 10 years. Pero, ang ministry ni Lord dito sa Mambugan, sa Antipolo, nag-start talaga siya way back 93, 94. So, merong naipatayo si Lord na malaking church doon, kasya ang mga, sabi ng pastor, 500 daw, basta tayuan lang. Almost 500 na pwede pumasok, nakaupo naman siya. So, may tumulong kasing missionaries, and then tumagal siya ng 2 years. Ang si mama niya. Nanguhula lang ako yun. Tumagal siya ng 2 taon. Siyempre, hindi stable yung lupa. So, alam niyo na siguro yung nangyari. So, ibibigay sana yun dudunit na lang sana yun ng may-ari. Yung magpakumbaba, actually, hindi yan kahinaan. Tama mo ba? Akala natin pag nagpakumbaba ay napakahina naman ng taong yan, di ba? Yan po ay isang kalakasan dahil siya ay nagbibigay lakas po sa atin. When we humble ourselves before God, ang ibig sabihin na you are totally dependent upon God. Ikaw ay nangangailangan ng Diyos. Inaalis mo yung pride mo. Yung mga taong ayaw magpakumbaba, maraming pride yan. Tingnan mo nga yung katabi, kung mukhang may pride yan. Sabihin mo sa kanya, alisin mo na yan. Okay? Sabi ng Bible, stand humbled under God. Kung susunod lamang tayo kay Lord, itudo mo na. Minsan yung mga sumusunod kay Lord ay mga 50%, 60%, 90%, di ba nagtira pa, di ba? So sabihin mo sa katabi mo, itudo mo na yung pag-serve kay Lord, di ba?
So cast all your anxiety on Him because He cares for you. That's the good news. The Lord cares for you. Ano man yung mga pinagdadaanan mo, tulad ng church na ito, ay naranasan ko na. Nakasama ko ang church na ito for so long. At naalala ko na nagpagawa ang church na ito ng napakagandang building. At tinulungan. At naroon kami. Nagdala kami ng mga chairs, mga bagong upuan. At natulungan po namin. Naalala ko pa, prayer meeting sa barangay captain, ay naalala ko pa seniors kung paano yung mga scammer gumalaw sa buhay niya. Muntik na siya mapabigay siguro ng mga 600, 700,000 pesos sa scammer. Nagpapanggap na siya yung may-ari ng bahay. Isipin mo, ang Diablo ay talagang scammer po yan. Yung katabi mo, hindi naman mukhang scammer yan. Di ba? Alam mo, sa ministry, ang dami kong karanasan. Alam nyo, nag-ministry ako kung saan 24 years ako along EDSA. Yun ang ministry ko doon sa Metro Manila Bible Community along EDSA, yung former Grand Theater. Nabili na po yun ngayon, wala na doon. Ibinenta na ng church, kumita na po sila. Binili lang po namin yun ng 5.5 million at naibenta po nila 10 years ago ng mga 200 million after, So, ganun po. Ayun ang iniwanan namin ni Sharon. When we started, 5.5 million lang po yun. And then 200 million. Bumili na sila ng another property worth 36 million. At siguro nagpapatayo din sila ng panibagong building ngayon worth, kaya nila magpatayo kahit 50 million dahil marami silang pera sa bangko. Di po ba? Ang church po na yon ay daming mga manluluko dyan sa EDSA. Galit ang Diablo kapag nagbabasa ka ng Bible. No wonder kapag nagbabasa ka ng Bible, parang inaantok ka, di ba? Kung saan ka nagbabasa ng Bible, doon ka naman antokin, di ba? At kung nanonood ka ng TV, hindi ka naman inaantok, di ba? Pero pag nagbasa ka na ng Bible, o kaya nakinig ng sermon, saka ka naman nagkakaproblema, di ba? Ganoon ang Diablo, galit po siya sa atin. Di po ba? Noong ikaw ay hindi pa mananampalataya kay Lord, walang pagsubok, tama ba? Walang against sa'yo. Pero nung nakakilala ka na kay Lord, ang daming mga hadlang. Naalala ko nung ako'y bago pa lang sa Panginoon, na napatira ako sa Montalban doon sa tito ko, naku, napakahigpit. Hindi ka man lang maka-attend ng Bible study dahil hindi sila, ang mga anak kasi nila ay mga seminarista. So, dapat dahil seminarista sila, papayagan sana ako mag-Bible study. Ay, iba naman, wala sa kanilang Bible study. Di ba? So, ang hirap, tumakas. Minsan, mayroong nag-Bible study sa kanilang kapitbahay, tuwang-tuwa ako. I was 15 years old that time. At tuwang-tuwa ako dahil makaka-attend ako, bigla akong tinawag. Isipin mo yan, yung magbubukas ka pa lang ng 1 Peter, pagkatapos tinawag, hindi ka na naman maka-attend. Kaya ang ginawa ko, actually, kinakailangan gawin ko yung mga gawaing bahay. Kaya natuto akong maglaba, bata pa ako. Marunong akong maglaba. Marunong din ako magluto. Di ba? Ganun po. At marunong ako maglinis ng sahig. Papakintabin ko yan. So, kailangan gawin ko muna yung lahat ng mga bagay na yon para at least maka-attend ako ng Bible study. Di ba? At ngayon, iba na kasi ngayon yung panahon, di ba? Kailangan pilitin, namimilit na tayo na umatin muna ng Bible study kahit hindi pa nakahugas ng plato, di ba? Ang iba naman ay rason lang, atin po ako ng Bible study at kaya tumatakas lang yan para hindi makahugas ng plato sa bahay. Di ba? Kaya kailangan pag Christian ka, dapat maging masipag ka. Pag Christian ka, dapat wala kang sabihin mo sa katabihan. Sabihin mo sa iyong katabi, basahin mo. Yan, basahin mo yan. Dapat ang Christian, wala po tayong kapintasan. Dahil kahit pigilan po tayo ng mundo, huwag kang umaten ng Bible study. Ano pa yung dahilan? Nalinis ko na lahat-lahat, di ba? Yung kotse mo, nalinis ko na, ang kintab na, di ba? Kasi kung pipigilan ka pa rin, walang iba ang pumipigil dyan, ang Diablo. Tama po ba? Sa buhay natin, ang daming pumipigil sa ating paglilingkod sa Panginoon. Why? Because Satan is what? Accuser. Katabi mo, accuser ba yan? Tingnan mo, kinakusahan ka niyan. Diba? Grabe si Brother Rene. Super ganda ng testimony niya kanina. Accuser, diba? Yung
ayaw kay Sister Mercy, na-accuse, di ba? Sa bagay naman, Sister Mercy, nung bata-bata pa ito, sa tingin ko napakaganda nito ni Sister Mercy. Tama ba? Di ba? Maganda yan, kaya nagustuhan ni Brother Rene. Nung nakilala ko si Brother Rene, alam ko, ano ito, mahilig talaga ito sa maganda. At natagpuan naman niya si Sister Mercy. Lahat naman ng lalaki mahilig, alam mo, ang dami kong kinakasal, ano? Yung mga lalaki, ang weakness ng lalaki yung mata. Pag may dumaan na babae na maganda, sumusunod ang mata ng lalaki. Ang problema lang, kayo naman ng mga asawa, huwag kayo magalit kung yung asawa niyo sumusunod ng, di ba? Ang problema lang, kapag yung kanilang paa sumunod na sa kanilang mata, ano? Huwag naman sundan yung babae, ano? Okay lang yung hanggang mata lang. Hindi ba? Weakness kasi ng lalaki yun. At natural po yan. At sabi ng Bible, ito ang sabi ng Bible, you have to resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. So labanan daw ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong mga pananampalataya sa Diyos, tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng mga kahirapan, kundi gayon din ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Lahat po ay may mga pagsubok. 2 weeks ago, pinadalan kami, yung choir director dito na hindi nakasama. Pero ang ganda ng song nila, tama ba? Maganda bang song ng Century Flock galing naman? Kailangan sabihin nyo, parang bumalik sila. Yung kanilang choir directress ay nanganak yung ano. Pero ang punto ko lang, last 2 weeks ago yata, parang nagpadala siya ng parang movie na ang title ay, ano yung title? Pakilagay. Ito, The Fall of a Pastor. Nagka-interest ako kasi pastor ako. Ano kaya, saan kaya siya na-fall? Alam niyo, maraming pastor na po-fall, dahil diyan pa lang, sa mukhang babae yan di ba? Na po-fall. Ang kwento niyan, doon sa movie, na habang pinapakinggan ko, yung pastor ay na-assign. Kumbaga, galing dito sa Antipolo, na-assign siya sa Zambales. Kunyari sa Zambales. Napunta siya doon. So pagdating niya sa Zambales, nakaprepare na lahat ng kanyang titirahan. Ang ganda, mayroong suportado yung pastor, at ang daming mga benefits doon. Kaya lang, doon pagpunta niya, may isang magandang babae na nagkagusto sa pastor. Diba? Alam mo, yung pastor, kadalasan, ay nagugustuhan, akala nila napakabait ng pastor, di ba? Tingnan mo yung mga itong mga magpapastor yan. At sila ay mabilis magustuhan ng mga babae, di ba ba? At ang pastor kasi, mayroong maraming temptation din yan. Isa sa pinaka-temptation ng pastor ay yung babae. At itong babaeng ito, nagkagusto doon sa pastor. In fact, hindi nakatiis yung babae, talagang nag-express siya, gusto kita pastor, kahit may asawa ka na at may 2 anak. Hindi po ba? In short, habang pinapakinggan ko, sabi ko, ang bilis naman mahulog sa tukso ni pastor. Pero actually, hindi siya basta nahulog sa tukso nung pinakinggan ko. Dahil yung pastor ay tumanggi. The following week, tinanggihan niya at tinanggihan yung babaeng ito. Ngayon, ang ginawa ng babae, napakahusay, tulad ng strategy doon sa ginawa kay Rene, na gumawa ng istorya, na ang babaeng ito nagawa ng istorya na may nangyari na sa kanila ni pastor. Isipin mo, so, namarites ngayon sa buong congregation. So, si pastor ngayon, pinatawag ng kanilang council, ng Board of Elders, para doon sa church, sa pinanggalingan ko dati, Board of Trustees, dito sa present ay council, pinatawag si pastor at kinumpronta dahil sa testimony ng babaeng ito na may nangyari na sa kanila. So in short, si pastor ay natanggal at umuwi uli doon sa kanilang lugar sa Antipolo. Bumalik sa Antipolo yung pastor. At wala, sa Antipolo ay nabalita si pastor na may nangyari sa magandang babaeng ito. So kahit yung Abuyod, yung ibang lugar, wala nang tatanggap sa pastor na ito. Wala na.
Pati yung mga baguhan na magsisimula na Bible study, wala din tumatanggap kahit Bible study. So ang pastor sa story, habang pinapakinggan ko, sabi doon sa story, nagbenta na lang yung pastor ng mga candies. Para tuwing hapon may maiiuwi siya sa kanyang mga anak. At ginawa niya yon sa loob ng 5 years. Ang tagal. Walang tumatanggap na. Kaya mga pastor sa Antipolo, alam niyo na. Di ba ba? Kaya ang reputation ng pastor importante. Tama ba? So wala nang tumatanggap sa kanya. Isang araw, itong babaeng nag-akusa sa kanya na confine sa hospital. At dahil na-confine siya, parang mayroong taning ang kanyang buhay. At doon, nung base doon sa ating panunood, parang nanonood din kayo, ano? Excited kayo, ano? So, nung nanonood ako, ngayon sabi nung mamamatay na, may i-confess ako. Nag-confess yung babae sa isa sa mga pastor na pumalit doon sa pinapastoran nung tinanggal. Nag-confess siya. Sabi niya, yung kinuwento ko sa mga elders ng church, sa council ng church, ay gawa-gawa ko lang. Bago ako kunin ni Lord, gusto kong sabihin ang totoo. So dahil dyan, si pastor ay nabunutan ng tinik at inimbitahan uli sa Zambales. At sabi niya, huwag ka na diyang manatili sa Antipolo, pwede ka na uling accept yung gawain dito sa Zambales. Pero actually, nasira na ang kanyang reputation dito ba? Tama ba? Ayan. Now, ang nais ko lang sabihin sa atin ay itong dalawang bagay. Reputation at saka integrity. Yung reputation, by the way, magkaiba yan sa integrity. Ang reputation, ito yung sinasabi ng mga tao tungkol sa iyo. At dahil may sinasabi ang tao tungkol sa iyo, pwede masira ang iyong reputation. Tama ba? Pwede may mag-akusa sa iyo na ikaw ito, may nangyari sa inyo, pero hindi totoo. Ang tawag dyan, reputation. Ang importante kay Lord, hindi yung reputation. What is important kay Lord, yung integrity. Dahil yung integrity, ang ibig sabihin ng integrity, ay ikaw at ang Lord ang nakakaalam kung ano ang nangyari sa buhay mo. Tama ba? Kahit sabihin ng 99 na angels na ikaw ay gwapo o maganda, pero pangit ka naman talaga. Di ba? Ang tawag dyan, integrity. Alam ni Lord na ikaw ay nagkukunwari lang na hindi ka totoo. At alam din, pwede nating balik ka rin. Pwedeng sabihin ng mga angels, ano bang sinabi ko? Sabi ng angel, guwapo. Ngayon balik ka rin natin, pangit ka. 99 na nagsabi. Pero ang totoo ay hindi. Ang totoo ay ikaw ay a person with integrity. Di ba ba? Sa Lord, yun ang pinakamahalaga. Hindi yung sasabihin ng ibang mga tao tungkol sa atin. Dahil yung sasabihin ng mga tao, kaya nilang i-manufacture po yun. At kaya pong wasakin ang buhay natin, yung reputation po natin. What is important to the Lord is our integrity. So anong sabi ng Biblia? You have to be vigilant. Be alert. Be watchful. We have people like Joseph in the Bible. Kilala natin si Joseph, di ba? Si Joseph ay nagustuhan din yan ng babae, ni Potiphar's wife, di ba? Nagustuhan kasi magandang lalaki si Joseph, parang si brother rin nilang yan, di ba? Ganon si Joseph, matipuno. Pero ang maganda kay Joseph, magbilis siya tumakbo. Nung may pagsubok, takbo. Aywan ko lang si brother Rene, kung patakbo palayo o palapit ang tatakbuhin nito. Pero sa tingin ko, a man of integrity itong taong ito. Di ba ba? We have people like Daniel. Di ba ba?
napasok sa pagsubok. Hindi niya pinagpalit ang Diyos at alam niya na sasamahan siya ng kanyang Diyos kahit doon sa mga leon. At ang leon ay hindi siya kinain, di po ba? Dahil ang Lord ay control niya ang lahat ng bagay, di po ba? We have people like Shadrach, Meshach at Abednego na 7 beses na pinainit yung apoy na kung sila ay sasamba sa kanyang Diyos, siya ay tatapon doon sa apoy na yon. And yet, itong tatlong ito, sabi nila, kahit ano ang mangyari, ay hindi kami sasamba sa iyong Diyos. Ang aming sasambihin ay ang Diyos na buhay. At kung hindi man kami ililigtas, itong pinakamatindi sa kwento sa Biblia, kapag babasahin mo, itong pinakamatindi, sabi nila, kahit hindi ako iligtas o kami iligtas ng Diyos namin, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos ninyo dahil ang Diyos na aming sinasamba ay totoo. Ganyan yung may panindigan dapat ang mga tao, di po ba? At naging matagumpay, sabi ng Biblia. So, next slide, ang kaaway natin ay totoo. Totoo ba ang kaaway natin? Hawakan mo ang kamay na yung katabi. Totoo yan, totoo. Diba? Hindi mo rin yan kaaway, di ba? At ang kaaway po natin, hindi po siya nagpapahinga. Araw-araw kung gusto niyang i-discourage kanya. Kumari lang ay matumba ka, kumari madulas ka, kumari pumangit yung buhay mo. Yan ang gusto ng diablo. Wala siyang intensyon na maganda sa buhay mo. Palaging pangit ang intensyon niya. Yan ang sinabi sa verse 10. Sabi sa Bible, pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng malaking panahon, ang Diyos na siyang pinanggalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyon di matitinag. Yan ang Lord po natin. So pangatlo, panghuli. Kapag panghuli ang sinasabi ko, nagigising kayo. Ay, panghuli na, ano? Diba? Ganon talaga, di ba? So panghuli, stand together for the glory of God. Kailangan tumayo tayong lahat for the glory of God. Hindi lang ito panawagan sa bawat isa po sa atin. From one generation to another generation, we have to stand together. At dito makikita mo sa Biblia na yung mga anak ng Panginoon, sila ay tumayo. Tuloy-tuloy. We stand firm in the grace of God together. Ang katuwang po natin sa TBC Makati East, Taguig/Taguig, ay itong TBC Antipolo. Katuwang na po natin ito. Palagi tayo nag-fellowship, may mga gawain tayo. At ang mga churches po natin, katuwang po natin yan. Kaya nga po, we stand together. Actually, gusto ko na yung isang kultura natin that your anniversary, we come to your anniversary. You come also to our anniversary. Di po ba? Kaya sa March, pumunta rin kayo sa amin. Ayan, di po ba? So, i-ready na natin ang sarili natin. Di po ba? Dapat we stand together. Yung mga anniversaries natin, stand together. Yung mga youth and praise and worship team,
stand firm together. Yeah, okay? So before I pray sa inyo, let's come to the Lord, worship the Lord through this song. Let us sing goodness of God. Declare how good our God is in our lives. I love you, Lord. Your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Let us sing. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have been in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Let my life lay down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Say all my life, all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Yes, Lord, napakabuti mo, Panginoon. For the past 10 years sa church po na ito, sinamahan mo, Panginoon, ang church na ito.
And we remember, Lord, late Pastor Joseph Paganan, Panginoon, kung paano siya nagsimula sa gawain, maraming mga pagsubok na pinagdaanan. Nasira yung church. There are members din na nagkawatak-watak, Panginoon. May mga leaders din, Panginoon, na nagkanya-kanya. But Lord, ang church na ito talagang sinamahan mo. Naging matatag ang church po na ito. For the past 10 years, ay napakabuti mo. Lord, ang mensahe mo ngayong umaga, ngayong tanghali, Panginoon, to just be humble under you. And we need to be vigilant, Lord, and we need to stand together as a body for the glory of God. Yun po ang nais mo. Na hindi po kami magkakanya-kanya. Tatayo po kaming sama-sama. Tatayo kami sa isang Bible school na kung mayroon, Panginoon, ang church po na ito. That there will be more leaders, more pastors will be raised up, Lord, for the glory of God. Marami pang mga tatayo in the future. Lord, I pray na pagpalain mo ang church po na ito. Salamat sa iyong kabutihan. Today, Lord, we rejoice and we give all the praises to you. We ask all these things in the name of Jesus. Amen. Amen. You may be seated for a while. Nais kong tawagin si... Dahil nakasampung taon na ito, ang church na ito, I want to have a very special recognition. Wala ito sa program. Hindi alam ito naman nag-organize ng program dito. So akong bahala kasi ako may ahawak na mikropono, di ba? So susunod na lang sila uli kung anong susunod nito. Okay? At I'd like to recognize at babasahin ni Pastor Ken itong recognition nito. So first, I would like to read the citation of the certificate of this the Bible Community, TBC Makati East, 347 Apitong Street, Comembo, Taguig City, Philippines. Plaque of honor is wholeheartedly presented to Mrs. Norilyn Morata Aganan. Please, in heartfelt recognition of her unwavering faith and selfless service as a faithful pastor's wife, a teacher, a church planter, Bible school dean, worship leader, a loving and a caring mother and grandmother. For her steadfast support to pastoral ministry, her compassion, wisdom, and dedication to the work of the Lord, which have greatly strengthened the church and inspired the congregation to live in faith and love. Given this 21st day of December in the year of our Lord, 2025, at Catlea Resort, Antipolo City, Rizal, Philippines, during the 10th year church anniversary celebration of the Bible Community, Mambugan, Antipolo City, signed by Bishop Edwin Caladro, Chief Executive Minister and Founding President of the Bible Community. Ayan. I'd like to ask my wife to please come para i-hand itong ito bigay. Atining. Okay, atining ang tawag namin dito. Dito ba? Ayan, we recognize yung leadership mo, yung pagtitiis for the last, hindi lang 10 years actually. Maraming taon, pinagpala ang gawain sa Rizal, sa Antipolo, dahil sa inyong leadership na kasama po pa si Pastor Joseph Paganan. And today we recognize your faithfulness na ikaw ay pagpapalain pa ng Panginoon. Marami pang taon na gagamitin ka ng Panginoon. Congratulations sa iyo. God bless. Ituloy ko na siguro yung sorpresa natin. Ituloy ko na, okay? I'd like to call all the pastors present kasama yung aking bisita. Lahat ng mga pastor na nandito, please come. Dahil nais po natin i-commission yung isang pastor, engineer. Di ba? Tama ba? Ayan. Babasahin na kagad yung, basahin mo na kagad yung citation. I'll read first again, read the citation of Certificate of License. This is to certify that John Lloyd Morata Rojas
who has given evidence that God called him into, was licensed to preach the gospel as he may have the opportunity and to exercise his gift in the work of the ministry. Given today, this 21st day of December 2025, during the 10th year church anniversary of TBC Mamugan at Catlia Resort BO, Caliquez Sitio, Ibabaw, Barangay San Roque, Antipolo City, Rizal. Signed by Bishop Edwin Talaga. Ayan, wala siyang kalam-alam na ito-commission na siya ngayon. Binibigyan natin siya ng license to preach the gospel, license na maging totoong pastor at leader ng TBC. Di po ba? Ito po ay isang batang engineer. Akala mo bata-batuta lang ito, pero isang engineer po ito, parang pamangking ko lang na akala mo walang magagawa sa buhay, di ba? At hindi namin nakalain na may anak ka daw na 2 engineer, di ba? So praise God. Ito po, 3 years ago, we commissioned si Pastor Mark. At 3 years ago, we commissioned Pastor Mark. And after 3 years, yung kapatid naman. Di ba ba? Ayaw ko kung yung tatay kung kailan susunod. Ayan. We extend hand sa iyo, Pastor. Ito na yung title mo na bago. Marami nagsasabi, John Lloyd ba talaga yung pangalan mo? John Lloyd. John Lloyd talaga ang pangalan niya. We pray that you proclaim the good news of the kingdom. The Lord has given you authority. Not only authority, but God has given you the assignment. And the assignment that God has given you is to preach the gospel of our Lord Jesus Christ. At hindi lang assignment ang binigay sa iyo ni Lord, but God has given you the assurance. Sabi ng Lord, I will be with you. Sasamahan kita. Kaya huwag kang matakot. Sino man ang sasagupain mo, sino man yung mga tao na haharapin mo, the Lord is going to bless you. Ibibless ka ng Panginoon. Today, we commission you to preach the gospel of our Lord Jesus Christ. You are now a pastor today officially. Ikaw ay isang pastor, engineer. John Lloyd. Di ba ba? Ayan. Let's extend our hands upon him. Father in heaven, we thank you for this man. Itong anak mo, Panginoon, na iyong tinawag na maging pastor, Panginoon. Lord, una ay prepare mo siya bilang isang engineer. And today, Lord, hinuhupog mo muli siya, Panginoon, para maging engineer pastor. At bilang pastor, Panginoon, inaatasan mo siya na to go and make disciples. At the authority, Panginoon, ngayong araw na ito, binibigay mo sa kanya. Dahil sabi mo, all authority has been given to me. Yun po, sabi mo. Today, John Lloyd, Pastor John Lloyd has now the authority from you. And Lord, I ask of you na samahan mo po siya. You promise him, Lord, na sasamahan mo siya. Hindi po siya kailangan matakot sa mga panlilinlang ng dyablo. Today, Lord, I anoint him, Lord, with your Holy Spirit, your power, nawa, Panginoon, dumaloy sa kanyang buhay. And we rebuke all the power of the enemy na anuman ang gagawin, Panginoon, ng dyablo sa buhay niya. Panginoon, hindi po siya magtatagumpay because your word is true. Nangako ka na sasamahan mo si Pastor John Lloyd sa kanyang buhay. Bless him, Lord. Nawa, Panginoon, maging victorious araw-araw ang kanyang buhay. Nawa siya ay maging daluyan ng pagpapala. Bless his life, Lord. In the name of Jesus Christ. For in him dwells the fullness of God, the Father, Son, and Holy Spirit. Amen and amen. Congratulations, Pastor John Lloyd Rojas. God bless. God, magpakumbaba sa ilalim ng Diyos at maging mapagbantay laban sa diablo at sama-samang tumayo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yun po ang ating gagawin. Remember, aktibo yung diablo. Gusto niya na manghina tayo. Huwag natin papayagan. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi natin papayagan ang diablo sa buhay natin. Okay? So let's all stand. Tayo tumayo. Let's have a response to God. Siguro we'll have a song, a response to the Lord. To that. Ano?
Papupurihan ka, papupurihan ka. Sa biyaya mo ng empathy, ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang, ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang, ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa akin. Sa biyaya mo lamang, ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang, ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang, ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Lahat nito'y biyaya mo Kung ito, Panginoon, na kung saan natanggap po namin ang dakilang biyaya mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, na ikaw ang Diyos na tumutulong sa amin na mapagtagumpayan ang mga pagsubok, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. Lord, we thank you muli sa 10 years ng church po na ito. As we celebrate, Panginoon, sa aming pagsasalo-saluhan ngayong araw po na ito, nawa maalala namin palagi yung kabutihan mo, yung kadakilaan mo. I-bless mo, Panginoon, ang iyong mga anak na nandito, mga nakatanggap ng iyong banal na salita. Pagpalain mo, Panginoon. Salamat po sa iyo ang kaluwalhatian, sa iyo ang papuri. Ikaw ang aming tinataas sa hapong ito, Panginoon. Bless, Lord, each one of us today. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. And amen. God bless po sa kanya. Hey guys, may SPG daw. May SPG. Sa pupunta dito. Sa banda. Pastor ka lang, ano mo na, nakaskas ka na. Mamaya kaskas mo na. Dapat L kasi yun. Ay. Diba?